Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa huling Miyerkules ng buwan na ito ng Mayo. Salamat sa Panginoon sapagkat pagpapatunay po ito na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Patuloy na tayo po ay pinapatnubayan, iniingatan at patuloy na pinagkakaloob po ang atin pong mga pangangailangan. Na siyang dahilan kung bakit po dapat tayong patuloy na magtapat sa pagdalo, sa pagtitipon, sa atin pong pagpupuri, sa ating pag-aaral ng kanyang salita at sa atin pong pananalangin. Sapagkat kung atin pong babalikan ang mga araw na lumipas sa buhay po natin, bagamat marami nga pong mga challenges, mga pagsubok tayong pinagdaanan, pero salamat sa Diyos sapagkat narito pa rin tayo dahil po sa biyaya ng atin pong Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 13, verse 33. Matthew 13, verse 33, pakinggan niyo po at aking babasahin. Sabi po dito, He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat muling bukas ang inyong salita sa aming harapan. Salamat po sapagkat dumako ulit kami sa huling Miyerkules ng isang buwan. Salamat po sa inyong paggabay sa amin sa pangunguna at pagtugon sa amin pong mga pangailangan. Lord, sa patuloy na aming pag-aaral, nawa ang salita mo patuloy na maging gabay, maging ilaw namin, maging sandata namin, Panginoon, at pampalakas sa mga darating pa na mga araw sa buhay po, Panginoon namin. Tulungan mo kaming maunawaan ito at maisagawa sa pamagitan po ng inyong biyaya. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang inyong paboritong dessert? Or ano po ang inyong paboritong panghimagas pagkatapos nating kumain, ng madalas ay lunch o kaya ay dinner. Marahil ang iba sa atin ang gustong dessert ay cakes and pastries, Yung iba naman ay fruits. Pero alam niyo po, 25 years ago, nung ako po ay nagpapastor sa San Pablo, ay meron po akong nabisita na isang tahanan na para sa akin ay unusual, or kakaiba ang kanilang dessert, ang kanilang gustong-gustong kainin pagkatapos nilang kumain, At yun po ay walang iba kundi loaf bread, pandesal at saka monay, Yun lagi ang kanilang dessert, ang kanilang panghimagas. At ako po ay nagtanong, bakit yun ang gusto nila na dessert, bakit hindi cake or fruits, Ang sabi nila, may kakaiba at napakasarap na lasa itong mga tinapay na ito na parang akmang-akma. Sa aming panlasa, every time na matatapos kaming kumain, na-enjoy namin ang mga tinapay na ito. Alam niyo po, ayon sa isang baker, para ma-achieve yung perfect texture at taste ng isang tinapay, kailangan sakto lahat ng mga ingredients or sakto lahat ang measurement ng mga ingredients, Hindi dapat sobra, hindi dapat kulang. Dapat sakto para ma-achieve yung masarap, at magandang texture ng isang tinapay. At alam niyo po, sa mga ingredients sa tinapay, meron pong isang maliit na ingredient dyan, na hindi masyadong napapansin, pero napakahalaga ng epekto nito, na pagkawala itong maliit na ingredient na ito, ay hindi natin mai-enjoy itong mga loaf bread, itong pandesal na ating pong kinakain. At yun po ay walang iba kundi ang yeast or leaven or pampaalsa. Napakahalaga po nito sa isang tinapay, lalo na dito po sa atin, sa Pilipinas. Gusto natin ang mga tinapay ay yung maalsa, yung medyo may hangin kaunti pagka iyong kinain, katulad nga po ng ating paborito na pandesal. Ngayon pong gabi, ito pong maliit na sangkap na ito ang atin pong pag-aaralan, sapagkat ito po ay inihantulad ng Panginoon sa kaharian ng langit. At kung atin pong babalikan at babasahin,
itong talatang ito, no, sa Matthew chapter 13 verse 33 ay talagang mapapaisip tayo, no? Bakit inihantulad ng Panginoon ang kaharian ng langit sa isang pampaalsa or leaven or yeast, ano po? Kaya pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon pong gabing ito, the parable of the yeast, no? The parable of the yeast or ang talinhaga ng lebadura or pampaalsa. Okay? Kung babalikan po natin itong Matthew chapter 13, kung ito inyo pong babasahin, ang tawag po dito ay parable chapter. Bakit po? Sapagkat pag binasa nyo po ang Matthew chapter 13, meron po kayong 8 parables na mababasa dito. No? Again, ang ibig sabihin ng parable ay earthly stories with heavenly meanings. At makita po natin dito na ang Panginoon, basta't siya ay mangaral, no? Ginagamitan niya ito ng mga parables. At itong mga parables na ito, kung yung oobserbahan, ito po ay naglalaman ng mga kwento, ng mga pangyayari at ng mga gamit na very common nung panahon na yon. Ginagawa ito ng Panginoong Hesukristo para talagang mas maunawaan nila kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. At ito pong ating parable na pag-uusapan dito sa Matthew chapter 13, sa 8 ito po ay pang-apat na kanyang nabanggit. At ito pong talatang ito ay napakaikli. Ngunit kung atin pong pag-aaralan ngayon pong gabi ito, makikita natin ang malaking epekto po nito sa kanilang buhay noon at maging sa ating buhay ngayon once na maunawaan natin itong talinhaga ng pampaalsa or ng lebadura. So meron po tayong tatlong makikitang katotohanan tungkol po dito sa parable of the yeast or parable of the leaven. Ang una po na makikita po natin ay the explanations, no? Ang mga paliwanag. Okay? Kung babalikan po natin itong verse 13, mayroon po tayo dito makikita tatlong bagay na binanggit ang Panginoon na kailangan po nating ipaliwanag anong ibig sabihin para mas maintindihan natin itong punto ng Panginoong Hesukristo. Bakit niya ito ibinahagi sa mga nakikinig sa Kanya at maging hanggang sa atin na nag-aaral ng Kanyang salita. So kung babalikan natin ang verse 33, He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast. Okay? So yung una ay yeast. Again, ang ibang term nito ay leaven or sa Tagalog ay lebadura or pampaalsa. Gaya ng sabi ko kanina, pagka ikaw ay magbe-bake ng tinapay, no, napakahalaga ng sangkap na ito. Bagamat konti lang ang kailangan mo, pero napakalaki ng epekto niya. Okay? Kung titingnan natin, itong yeast na ito, ang sabi dito, the kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. So itong yeast ay inilagay, no, dito sa dough or sa harina na 60 pounds. So napakarami. Hanggang sa yung kakaunting amount na yun ng lebadura ay pinaalsa na ang buong harina. Okay? So, ibig sabihin, kakaunti lang yung inilagay, pero ang impact nito or ang epekto nito ay nakita dun sa 60 pounds na harina. So, yun po ang makikita natin tungkol po dito sa yeast. No? Kaunti lang, no? Pero pag isinama mo sa harina, gradually, no, dahan-dahan, no, ay umaalsa ang harina hanggang sa totally lahat ng harina ay umalsa na. So yun po ang unang makikita natin na ginagawa ng yeast. Ang pangalawa na gusto kong makita natin dito ay yung woman. Okay? Binanggit dito. A woman took and mixed into about 60 pounds. So bakit woman ang ginamit dito? Sapagkat ang babae noong unang panahon, as I've said, they are ordinary citizen. Hindi sila special. Hindi sila laman ng anumang tanghalan or anumang gatherings, no? Sila ay madalas nasa bahay lang doing ordinary works like baking. Okay? So, ang makikita natin paliwanag kung bakit ito'y ginamit ng Panginoong Hesukristo ay para ipakita na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa mga matatalino, sa mga sikat, no? Sa mga scholars, mga theologians, kundi ito po ay para din sa mga
ordinaryong tao. Pwede kang gamitin ng Panginoon para ipamalita, ibahagi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So yan po ang pangalawa na makikita natin. Una yung yeast, pangalawa itong babae, and then ang pangatlo itong 60-pound flour, or sa ibang translation, 3 measures of flour. Okay? Kung ito po ay ating susukatin ngayon, kung gaano ito karami. Ang sabi po ng mga Bible scholars, ito daw po ay kayang pakainin hindi lamang ang buong pamilya, kundi buong barangay or buong community. Ang ibig sabihin po, yung epekto ng maliit na yeast na yun, pag inilagay mo dito po sa 60-pound na flour, ay napakarami ng mga mabibigyan ito or makikinabang dito. So I hope nakita natin yung picture dito, na gustong ipakita ng Panginoong Hesukristo, gustong ipa-realize ng Panginoon sa mga nakikinig at maging sa atin ngayong gabing ito, kung ano ang paraan ng Panginoon ng pag-i-introduce ng kaharian ng langit sa ating pong lahat. Kasi nga po, tayo, pagka meron tayong i-introduce, ang gusto natin yung mabilis, yung bigla, yung kamangha-mangha, yung alam ng lahat agad. Di po ba? Pero ito ang pinapakita ng Panginoong Hesukristo ng kanyang pag-i-introduce ng kaharian ng Diyos ay maliit lang, dahan-dahan, pero ito ay effective. Okay? Later on, mas mauunawaan pa po natin yan. So, una, nakita natin yung explanations. Nakita natin itong yeast. Ano ba ito? Pangalawa, nakita natin yung woman. And then, ang pangatlo, nakita po natin yung 60 pounds of flour. So, ang pangalawa na makikita po natin, hindi lamang yung explanation, but the comparison. So, kung inyong mapapansin, sa bawat parable na binabanggit ng Panginoon, laging ang simulang phrase niya ay, the kingdom of heaven is like, ay katulad. So, ibig sabihin, kinukumpara ng Panginoon. Bakit niya kailangan ikumpara? Yun nga, para mas maunawaan natin. Gumagamit siya ng mga earthly objects, earthly stories, earthly situations, para mas maging malinaw po sa atin. Katulad dito, ginamit niya yung yeast, nung panahon na yun, ang number 1 na pagkain na hindi mawawala sa mga Hudyo ay ang tinapay. So, halos lahat ng mga tao noong unang panahon, nung panahon ng Panginoon Jesucristo, lahat ng mga babae, lahat ng mga nanay noon ay marunong mag-bake, marunong gumawa ng tinapay. So, lahat ng mga tao noon, babae man o lalaki, bata o matanda, very familiar sila sa yeast. At dun sa woman, alam na alam nilang lahat na babae lang ang nagbe-bake. Okay? And then ang pangatlo, makikita natin doon, na pagka nag-bake sila ng ganong amount ng flour, ay marami ang mapapakain nito at makikinabang dito. So very familiar yung illustration, or yung comparison na ginawa ng Panginoong Hesukristo para ikumpara ito sa kaharian ng langit. So again, bakit inihantulad ng Panginoon ang kaharian ng langit sa isang pampaalsa na ang babae ang gumagawa at ito ay inihahalo sa harina para marami ang makakain. Okay? So ang gusto po na ipakita dito ng Panginoon kung bakit niya kinumpare ito, kung bakit niya kinumpare ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit sa lebadura or pampaalsa, ay dahil sa klase ng pag-i-introduce ng Panginoong Hesukristo sa kaharian ng langit. Ito ay unti-unti, ito ay dahan-dahan, pero ito ay tuloy-tuloy. At ang magiging impact po nito, nitong pagbabahagi ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, darating ang panahon, na lahat ng tao ay maririnig ito, maiintindihan ito. At marami sa mga tutugon sa panawagan ng kaharian ng Diyos ay mararanasan ang pagpapala na dulot nito. Na yun po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay pumunta dito sa lupa para tayo pong lahat ay ibalik
sa kaharian ng Panginoon, no? Sapagkat dahil sa kasalanan, tayo po ay napalayo, tayo ay lumayo, tayo po ay hindi na hinahanap ang Diyos at wala na tayong ginagawang mabuti. Wala na tayong iniisip na maganda. To the point na hindi na natin kinikilala ang Diyos. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Siya ay pumunta dito sa lupa, no? Nagsakripisyo po siya, no? Para i-introduce ulit sa atin ang kaharian ng Panginoon. At gumamit siya ng mga simpleng salita, mga pangyayari, mga sitwasyon sa buhay natin. Gumamit siya ng mga talinhaga para maunawaan natin at tayo po ay manumbalik sa Kanya. So ito po ang gustong ipakita, ituro ng Panginoon, no, nung ginamit niya itong talinhaga ng lebadura or pampaalsa ng kaharian ng Diyos. Magsisimula yan sa unti-unti, no? Ngunit ito ay dahan-dahan nakakalat, no? Kumbaga hindi natin ito pwedeng mapigilan at darating ang time, no, na masasakop nito ang lahat. Masasakop nito ang bawat pangunawa, no, bawat pag-iisip, no, ng mga tao. Marirealize nila ang kahalagahan ng kaharian ng langit o ang kaharian ng Panginoon. Na itong kaharian ng Diyos, no, nung ginamit niya yung salitang woman, na very ordinary, very insignificant, ay pwedeng gamitin ng Panginoon bilang tagapaghatid, no po, maraming mga tao ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung makikita po natin itong yeast dito, this represents the kingdom of heaven. And then itong woman, ito yung nung nilagay niya ito dito sa harina, ano po, makikita po natin na itong babae na ito ang agent, no, or tagapagdala ng mabuting balita. At gaya na sabi ko po sa inyo kanina, ang mga babae noon ay insignificant, ordinary. So ang ibig sabihin, gagamitin ng Panginoon hindi lamang yung mga magagaling, kundi ang gagamitin niya yung mga hindi pinapansin, no? Yung mga outcast ng lipunang ito. Bakit po? Para tayo pong lahat ay walang may dahilan na hindi po tayo magpapagamit sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung yung mga insignificant, no po, yung mga outcast ginamit ng Panginoon, how much more tayo? Ano po? So yun po ang makikita natin na dahilan bakit kinumpare ng Panginoon ang kaharian ng Diyos dito sa lebadura, dito sa babae, at dito nga sa pangatlo ay itong ipinakita itong 60 pounds of flour. Na ibig sabihin niya, ito po ay available para sa lahat, no? Kayang i-accommodate, kayang i-provide ang lahat ng pangangailangan. Of course, ang alam natin kung sino man ang tutugon sa paanyaya ng Panginoon ay talagang mararanasan ang provision niya, no? Pero bagamat ang supply ng Panginoon ay kayang i-provide lahat ng pangangailangan ng tao, pero kung hindi naman tutugon tayo, hindi rin natin mararanasan ito. Takuhan niyo po ako? So, ngayong gabi makita po natin itong comparisons na ginawa ng Panginoon, ano po, tungkol sa kaharian ng langit. Kinumpare niya ito sa yeast, ginamit niya rin ang mga kababaihan, at ginamit niya rin itong harina para maunawaan natin na ang kaharian ng Diyos, no, hindi kailangan na bongga, no, hindi kailangan na maingay, no, hindi kailangan mabilis ang pagkaunawa dito. Katulad ng yeast, ito po ay dahan-dahan, no. Ngunit once na atin pong inilagay ang yeast dito po sa harina, bagamat ito'y dahan-dahan, tuloy-tuloy, hindi mo siya pwedeng pigilan, no? At ang gagawin po nitong nitong yeast na ito ay sasakupin niya, no? Maapektuhan niya ang buong harina, no? Aalsa lahat. Okay? Ganun din po ang kaharian ng Panginoon. Once na ito'y naituro natin sa isang tao, bagamat marahil parang
Hindi siya interesado sa una, but later on, ito po ay magiging effective. Kaya hindi po dapat tayong ma-discourage. Yun po ang isa sa mga gustong ituro din ng Panginoong Jesucristo dito. No, na para bang kung tingin natin yung atin pong effort sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa pag-share ng gospel, ay parang walang impact, walang epekto. Tandaan po natin itong parable na ito. No? Ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa, kadalasan ay hindi maingay, no? Kundi ito ay dahan-dahan, ito'y tuloy-tuloy, at ma-accomplish niya yung kanyang purpose. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, pinanghihinaan na ba tayo ng loob sa atin pong paglilingkod sa Panginoon dahil feeling natin ay walang nangyayari sa atin pong ginagawa. Pagka tayo nakakarinig ng mga preachings tungkol sa paglilingkod sa Panginoon, pagbabahagi ng kanyang salita, ay lagi pumapasok sa isip natin na, hindi para sa akin yan. Hindi ako magiging effective dyan. Hindi po, no? Again, pagka yan ang atin pong naisip, or kung hindi nyo pa naiisip, pag dumating yung time na maisip ninyo, maranasan ninyo, balikan po natin itong parable of the yeast, no? Or parable of the leaven, na ang kaharian ng Diyos, no? Ang mabuting balita, hindi laging tinatanggap agad ito ng tao, no? Pero once na itong nailagay, no, sa kanilang isipan, sa kanilang puso, pagka ito inyong naibahagi sa kanya, darating ang time, magbubunga din po ito. Kaya magpatuloy lang po tayo na gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So yun po ang pangalawang katotohanan na makikita natin dito po sa talinhaga ng pampaalsa. Ang una yung explanation, pangalawa yung comparison, ang panghuli, the application, no? So ano po ang dapat nating gawin, no? Ngayon na nakita natin itong explanation at saka itong comparison, no? Anong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon sa oras na ito? Ang una, sabi dito, we need to embrace small beginnings, no? Porket yung ating ginagawa ay parang walang nangyayari, ay iiwanan na natin, no? Kung sa gabing ito, ang inyo pong paglilingkod sa Panginoon ay walang nakakapansin, no? Kumpara do sa iba na talagang nare-recognize parati, alalahanin po natin itong talinhagang ito, no? Magpatuloy lang tayo, mga kapatid, sapagkat darating ang panahon, aalsa din yan, no po, sa biyaya ng Diyos. Gaya sabi ko kanina, tuloy lang tayo sa paglalagay ng yeast or pagbabahagi ng kaharian ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. So yun po ang una na dapat nating tandaan, no po, at dapat nating gawin, no? Let us embrace small beginnings. So ngayong gabing ito, saan ka ba involved na gawain? Hindi ba siya sikat, no? Or kakaunti pa ba ang dumadalo at sa iyong paglilingkod, kukunti or walang nakaka-recognize sa atin, no? Magpatuloy lang tayo, mga kapatid, sapagkat kung hindi man tayo ma-recognize dito sa lupa, no? Kung hindi naman tayo makatanggap ng anumang awards dito sa lupa, kung tayo po ay magtatapat sa Panginoon habang naandito po tayo sa muli nating pagkikita, ano po, sa muling pagbabalik ng Panginoon, sigurado po na tayo i-recognize ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga anghel sa langit, no po, i-recognize niya yung ating pong katapatan, at hindi lang i-recognize, kundi tayo po ay kanyang gagantimpalaan. We will be rewarded, no, sa atin pong effort, sa atin pong mga sacrifices. At tandaan po natin, ang tagumpay sa Biblia ay hindi paramihan, no, kundi patapatan. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, gaano po tayo katapat sa atin pong Panginoon. So yun ang una, we need to embrace small beginnings, no? Let us not give up. Ang pangalawa, let us trust God, no? Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Pagtiwalaan natin yung kanyang pagkilos. Pagtiwalaan natin yung kanyang pangako, no? Kasi minsan tayo, pagka yung pumalpak sa una, nadi-discourage na agad tayo at naiisip agad natin na hindi totoo.
ang ipinangako ng Panginoon. Lalo na pagka may mga pangangailangan tayo, may mga problema tayo, no, pagka tayo nanalangin sa Panginoon, hindi agad niya sinasagot, di ba? Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat dinidiktahan natin ang Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Napapansin niyo po ba yun? Na Lord, dapat ganito ang gawin niyo, dapat ganito, dapat ganyan, di ba? Pero katulad ng panalangin ng Panginoong Jesucristo doon sa garden, sabi niya, not my will, but yours be done. No? At hindi ibig sabihin na pagka ganun ang iyong pinanalangin ay mawawala na agad yung iyong problema, kundi ikaw ay sasamahan, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon to endure kung ano man ang pagsubok na iyong pinagdadaanan. Bibigyan ka niya ng karunungan para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na yan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, nawa itong application na ito ng parable of the yeast ay huwag natin pong makalimutan. Let us embrace small beginnings. No? Kung tayo po ay involved sa isang maliit lang na gawain, magpatuloy po tayo. Gampanan natin ng buong husay yung ating pong mga bahagi. Sapagkat katulad ng yeast na inilagay sa flour, later on, gradually, aalsa din po yung buong harina. At marami po ang matutulungan, marami ang makikinabang. Okay? And then, ang pangalawa, let's keep on trusting the Lord. No? Kahit anumang mangyari, huwag po tayong ma-discourage, huwag tayong tumigil, magpatuloy lang po tayo sa atin pong paglilingkod. Kaya ngayong gabi, nawa ang parable of the yeast or parable of the leaven ay nagbigay po sa atin ng encouragement. Nagbigay po sa atin ng panibagong lakas at sigla sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalaala. Salamat sa talinhagang ito. Napakaliit, ngunit napakalaki ng impact. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod sa inyo. May mga times na parang hindi kami nare-recognize. May mga times na parang hindi mabunga yung amin pong ginagawa. Pero Lord, sa liwanag ng salita mo ngayong gabi, nawa ay tulungan mo kami na lumakad ng may pananampalataya. Lumakad po ng may malalim na pagtitiwala sa inyo na kahit anumang mangyari, ay alam po namin that you are in control. Mangyayari ang inyong pangako, mangyayari ang inyong instructions. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maging matatag at maging matapat, Panginoon, sa inyo. Patuloy po na pagyamanin mo ang inyong salita sa amin pong mga buhay. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.